Hi guys! So ngayon, nakikita niyo ngayon yung official replica ng Virgen Dolorosa ng Taytay. So maikwento ko lang na noong bata pa lang ako, deboto na talaga yung lola ko ng Virgen Dolorosa. At ito nga yung 1 year anniversary ng pagkawala ng lola ko. And before siya mawala, sinabi niya sa amin na dumalaw siya sa Dolores o dito nga sa Dolores Chapel kung tawagin naming mga taga-Taytay. So parang nakita namin na parang talagang yung devotion ng lola ko ay nandito sa mahal na Birhen Dolorosa. Itong araw na rin na ito ay huling araw ng nobenaryo o masasabi natin 3 duum bago ideklara ang simbahan namin bilang isang minor basilica. Ang nagmisa sa amin ay si Monsignor Rolly na siyang rektor ng Manila Cathedral o tinatawag natin na Metropolitan Basilica ng Maynila. So ayun na nga, nag-alay na rin yung nanay ko dito sa offertory. Para na rin may panalangin din yung lola namin dahil ito nga 1 taon ng kaniyang pagkawala. So habang nandito kami ng simbahan, napakaganda ng naging homily ni Monsignor Rolly dahil pinaalahanan niya tayo o kami dito sa simbahan na ito kung ano nga ba ang tungkulin ng isang basilika, na hindi lang ito isang karangalan kundi ito rin ay isang responsibilidad. Dahil minsan nga naman nakikita natin na parang ang saya-saya magkaroon ng isang basilika o masaya magkaroon ng isang karangalan. Ngunit sinabi niya rin sa amin yung sinabi na with great title comes also the great responsibility. Merong malaking binigay sa ating titulo. Syempre, meron din naman dito ating mga responsibilidad. So nandito na yung charity, nandiyan na rin yung dapat more precise sa liturgical celebrations, at talagang itong simbahan na ito ay dapat magkaroon ng sentro ng awa ng Diyos. So yun yung nakrinig ko dito kay Monsignor Rolly na mga paalaala sa simbahan na ito. Sobrang ganda nga mag-homily ni Monsignor Rolly na talagang tumatak sa akin yung kanyang mga paalaala. So, habang natapos yung misa, meron kaming prosesyon dito sa aming simbahan kasama ang mga barangay patrons, no? Kaya nandiyan din yung Dolorosa. So, ito yung bell, no? Talagang ang ganda-ganda ng tunog ng bell dito sa labas ng simbahan. Actually, nung mga una ko ang simbahan, nakaakit kami dyan. So, ito na ang mahal na Birhen ng Dolorosa, no? Sa labas nag-aantay bago lumabas ang prosesyon. Makikita natin ang mga iba't ibang patron ng mga barangay dito sa amin, kasama na rin ang mga iba't ibang grupo o samahan na nandito sa aming parokya. So makikita natin yung enkarna, yung talagang mukha ng Birhen ay napakaganda. Shoutout kay Tyrone na gumawa nito. So nauna na nga dito ang patron ng simbahan at patron ng bayan ng Taytay na si San Juan Bautista. So ito nga, kakatapos lang ng fiesta nito noong June 24 at ngayon nga siya na rin ang nanguna dito sa prosesyon. Ang nagbabasbas ay si Father Baasis, no? So ayan, kasama ang mga sakristan ng parokya. Sumunod naman si San Jose na ang esposo ng ating mahal na Birheng Maria. Merong debosyon din dito sa aming parokya, no, ni San Jose. At tingin ko maganda rin na nandito sa San Jose dahil siya ang asawa ng mahal na Birhen. Makita natin kung bakit. Nandito rin ang mahal na Birhen ng Fatima, ang Birhen ng Immaculadang Conception. Ito yung laging nakalagak kapag assumption sa amin, no? Immaculate Conception, o siya. So mayroon ding debosyon sa amin ng Santa Ursula, no? Hindi lamang sa Binangonan kundi mayroon din sa Taytay. Ito yung tinatawag na Santo Niño de Camila, no? Yung Camila pala ay yung unang naging kamarero ng imahen, kaya tinawag siyang Santo Niño de Camila. Milagroso yan. So sumunod naman si San Roque, no? Na tinatawag nating patron habang mayroong salot, no? Ang ganda-ganda ng pagkakaayos ng karo nitong ni San Roque. Sumunod naman si San Francisco de Assis, no? Maganda rin ang naging ayos ng kanyang karo. Ngayon ko lang nalaman na mayroon palang debosyon si St. Francis dito sa aming bayan. At maganda na nalaman ko rin dahil maganda yung halimbawa ni St. Francis.
Sumunod ang Birhen ng Anunsyata. Actually, dito talaga sa bayan ng Taytay, yung Birhen ng Anunsyata ay palibot-libot sa mga bawat pamilya, no? So alam ko na siya even before. So ito ay nasa pangangalaga ng Cofradia de Anunciata. So ito namang Birhen ng Fatima ay patrona ng nasa isang subdivision sa amin. Ito naman si San Juan Evangelista, ang patron ng barangay San Juan. So actually dati siyang St. John the Baptist din, no? Pero pinago ito noong 2022 dahil para maiba yung patron ng barangay dito sa may simbahan mismo. Ito naman si San Isidro Labrador, patron ng mga farmers. So ayan, San Isidro Labrador. At meron din mga naging fireworks display, no, habang lumalakad ang Birhen ng Dolorosa. Makikita natin siya dito sa video na ito. At sa kanya ay matatagpuan ang emblemong ang nagpagawa ay si Padre Silva. Alam nyo, napakaraming tao ang sumunod sa mahal na Birhen ng Dolores, no? Dahil open nga yung kanyang kapilya sa lahat ng mga deboto niya, no? Dito sa mahal na Birhen ng Dolorosa rin, lagi akong dinadala ng lolo ko before at napupuntahan talaga namin siya sa likod. Actually, yung original image po niyan ay isang bato. Talagang malaking tipak siya ng bato, kaya hindi po na ibababa yung original image. Andun lang siya sa may kapilya niya. Pero dahil nga sa mga artist natin dito, no, talagang nagaya yung original na image at nagkaroon ng pinakaunang replika. Ito yung pinakaunang beses na lumabas itong replika na ito. Shoutout kay Tyron, no, na siya yung nagreplika dito o yung nag-encarna, yung nagpinta dito. Napakaganda talaga ng imahen. Talagang makikita natin yung artistry, yung ganda. Makikita natin yung suot niyang damit, no? Hindi katulad ng mga ibang birhen na puro borda, ang daming ginto. Simpleng glazed lang yung ano niya, yung suot niya, pero napakaraming deboto ng mahal na birhen. So pagkababa na nga ng simbahan, ito na ang prosesyon, no? Sinundan ito ng mahal na birhen ng Dolorosa. So I think, no, malaki rin ang impluwensya ng mahal na birhen ng Dolorosa dahil siya yung kinikilalang segunda patrona ng Taytay. Siya ang ina at reyna ng bayan ng Taytay, no? So parang hindi niya na kailangan nga yung koronasyon, eh. Alam niyo pa kasi kahit ako, nakita ko yung dami ng deboto ng mahal na Birhen ng Dolores. So yun lamang, maraming salamat at enjoy lang po sa buhay. Pagdasal mo kami, mahal na Birhen ng Dolores. Amen.